Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating daily devotions. Ako po si Elijah Ponjan Valdez. At ang ating verse for today ay nasa 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 17. Sinasabi rito na, hindi mo ba natatanto na ang iyong mga katawan ay bahagi talaga ni Kristo? Dapat bang kunin ng isang tao ang kanyang katawan na bahagi ni Kristo at isama ito sa isang patutot? Hindi kailanman. At hindi mo ba natatanto na kung ang isang lalaki ay sumapi sa isang patutot, siya ay nagiging isang katawan sa kanya? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang dalawa ay pinagsama sa isa. Ngunit ang taong sumapi sa Panginoon ay ang Espiritu na kasama niya. Ang ating Diyos ay isang personal na Diyos na nilikha tayo para sa kanyang sarili at tagahangad ng isang matalik na relasyon sa atin. Nais niyang mamuhay tayo sa isang tapat na relasyon sa pag-ibig sa Kanya. Kailangan nating gumugol ng oras na mag-isa kasama siya. Masiyahan sa pakisama sa Kanya, makipag-usap sa Kanya, magtiwala at sundin siya araw-araw. Ang paglalakad ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay. Madalas nating pinahihintulutan ang pagiging abala ng misteryo at buhay na palitan ang isang tunay, personal at napaglalakad kasama ang Diyos. Ngunit ang ating pangunahing tungkulin ay para sa isang matalik na lakad kasama siya. Ang katawan ni Kristo ay ginagamit ng ibang mga protestante upang sama-samang ilarawan ang mga mananampalataya kay Kristo, kumpara sa mga miyembro lamang ng simbahang Katoliko. Sa ganitong diwa, ang mga Kristiyano ay mga miyembro ng universal na katawan ni Kristo. Hindi dahil sa pagkakailanlan sa institusyon ng simbahan, ngunit sa pamamagitan ng pagkakakilanlan kay Kristo ng direkta sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang simbahan ay tinatawag na katawan ni Kristo dahil ito ay isang buhay na nilalang tulad ng isang katawan. Ito ang katawan ni Kristo dahil si Kristo ang ulo at tagapagtatag ng simbahan. Ang relasyon sa pagitan ng simbahan at ni Kristo ay kapareho ng relasyon sa pagitan ng katawan at ulo. Hindi rin mabubuhay kung wala ang isa. Kailangan ng simbahan ni Kristo kung paanong kailangan ng katawan ang ulo. Pakatandaan na ang kasalanan ay ang laban sa Diyos. Sa makatuwid, hindi kailanman naakayin ng Diyos ang sinuman sa pagkasala. Ang paggawa nito ay labag sa kanyang mismong kalikasan. Gayunpaman, ang parehong mga sitwasyon ay may kasamang hamon. Paano natin malalaman kung ito ay isang tukso o isang pagsubok? Hindi iyon ay negosyo ng Diyos. Sa alinmang sitwasyon, dapat tayong manatiling tapat sa Panginoon at maniwala na ihahayag niya ang dahilan sa takdang panahon. Kung tayo ay masunurin sa isang tukso, lalabanan natin ang dyablo at tatakas siya sa atin. Kung tayo ay masunurin sa isang pagsubok, tayo ay lalabas na mas malakas kaysa sa dati. Dapat tayong maniwala sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa isip ng Diyos ang pinakamabuting interes sa atin at hindi pagdududahan ang kanyang pag-ibig o probisyon anuman ang mga pangyayari na ating pinagdadaanan. Tayo ay nilalayong mamuhay sa komunidad. Sabi ng Kawikaan, ang naghihiwalay sa kanyang sarili ay naghahanap ng kanyang sariling pagnanasa. Siya ay nakikipag-away laban sa lahat ng mabuting karunungan. Sa pamayan ng Kristiyano, sinabihan tayo na tiisin ang mga pagkukulang ng mahihina. At kung ang isang tao ay mahuli sa kasalanan, ang mga espiritual ay dapat na ibalik sila ng malumanay. Ngunit bantayan ang kanilang sarili o sila ay matukso. Sinasabi rin sa atin na ipagtapat ang ating mga kasalanan sa isa't isa upang tayo ay gumaling. Paniniwala ko na ang susi sa paglaban at sa tukso ay ang pagsasagawa ng mga bagay na ito sa isang komunidad ng mga mananampalataya. Kung ang isang tao ay natigil sa paulit-ulit na ikot ng kasalanan, hikayatin ko silang may pag-usap sa isang tao.
tungkol sa kanilang mga paghihirap. Isa pang susi ang pagmamataas ay nauuna bago ang taglagas, at sumakatuwid ay hindi ako tagapagtaguyod ng pagsubaybay sa kung gaano nakatagal mula nang sumuko ka sa isang partikular na tukso. Ang bawat araw ay isang bagong araw at isang pagkakataon upang matagumpay o mabigo. Kailangan nating magkaroon ng kamalayan sa potensyal para sa kabiguan at gawin ang bawat hakbang ng paisa-isa, at naniniwala ako na iyon ang isang recipe para sa malamang na tagumpay. Ang pagtakas mula sa tukso ay kinabibilangan ng pagkilala dito bilang isang kaaway at pagpunta sa ibang paraan ng walang pag-aalinlangan o kompromiso. Mahalagang iwasan ang sexual na immoralidad na nagsisimula sa tuksong makipagtalik sa labas ng mga hangganan ng Diyos. Ang pinakamagandang halimbawa ng pagtakas sa tukso ay matatagpuan sa Genesis 39. Nang si Jose, ang anak ni Jacob, ay tinutukan ng asawa ng kanyang amo para sa isang pakikiapid, tumanggi siya sumama sa kanya at iniwan ang kanyang balabal sa kanyang kamay. Tayo ay likas na tumatakas mula sa panganib. Ngunit maraming tao ang hindi tumatakas sa tukso. Ito ay dahil hindi nila kinikilala ang panganib na likas sa tukso. Sinasabi ng Roma chapter 13 verse 34 na ang paglalaan para sa laman ay kabaliktaran sa pagtakas sa tukso. Yaong mga gumagawa ng probisyon para sa mga laman ay mga kamangmangan na naglalagay ng tiwala sa laman. Sa paniniwalang ito ay lalaban sa kalaluan. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at tapang sa kanyang mga anak na nabubuhay na sumuko sa kanyang kalooban. Tayo ay inutusan sa buong kasulatan na manindigan ng martag at labanan ang mga pakana ng dyablo. Habang tumakatakas tayo sa tukso, natural tayong tumatakas tungo sa katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa dalisay na puso. Ang mga taong pipiliin mong makasama ay hindi lang basta-basta ang kilala. Kaya at bubuo nila ang iyong kinabukasan. Kung gusto mong mamuhay ng positibo, tagumpay at katuparan, mahalagang palibutan ang iyong sarili sa mga taong tulad ng pag-iisip na kapareho ng iyong mga halaga at layunin. Kapag napapaligiran mo ang iyong sarili ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos o hindi umahabol sa Kanya, napakadaling mahulog sa parehong pag-iisip tulad nila, kahit na hindi mo alam na nangyayari ito. Mahalaga rin na tandaan na kailangan nating hindi lamang maghanap ng mga kaibigan na tutulong sa atin na itinaguyod ang pananampalatayang iyon, ngunit kailangan din nating maging kaibigan yon sa iba. Kung determinado tayong manatiling martag sa ating pananampalataya at maging maaasahang kaibigan sa iba, hindi lamang natin mapapatibay ang ating pananampalataya sa Diyos, kundi matutulungan din natin ang iba na gawin din ito. Muli, ako ang inyong lingkod, si Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking devotion.